Jonas! Jonas! Saan ka pupunta? Palabas na siya ng venue ng reception party nilang dalawa ni Leticia nang marinig niyang pagtawag ni Leticia sa pangalan niya. Napahinto siya sa paghakbang at tinitingnan niyang makalapit ito sa kanya. Sa labas, magpapahangin lang. Malamig ang boses na sagot niya dito. Kaagad naman siyang hinarap ni Leticia. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding pagkadismaya. Sa labas? Oh, come on, Jonas. Ongoing ang program sa loob tapos lalabas ka para magpahangin? Ano ba? Lasing ka ba? Hindi mo ba pinag-iisipan yung mga sinasabi mo ngayon? Seryosong wika nito sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Seryoso niyang tinitigan ito at ngayon niya lang na tuluyang na-realize na ang laki ng nga pala talaga ng ipinagbago ng ugali ni Leticia sa Leticia na nakilala niya 9 years ago. Bumalik ka na sa loob, susunod na ako. Seryosong sagot niya dito. No! Sabay tayong bumalik sa loob kung gusto mong maging maayos ang party na to ngayon, Jonas. Yamot din itong sagot sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapabuntong hininga. Nainis na siya dito kay Leticia sa totoo lang pero wala naman siyang magagawa. Siguro nga may tamang panahon para muli niyang makausap si Jasmira. Hindi pwede ngayon, lalo na at kailangan niya ding isaalang-alang ang pagdadalang tao nitong si Leticia. Pagbalik nila sa loob ng reception party nang makasalubong nila ang mag-asawang Mireille at Rovan, nagpapaalam ng mga ito na aalis na daw. Bakit naman? Hindi pa nga tapos ang party. Aalis na kaagad kayo? Tanong naman kaagad ni Leticia. I am sorry, Leticia. Alam mo naman sigurong sitwasyon ni Mireille, hindi ba? Hindi siya nakakatagal sa ganitong mga party dahil medyo mabigat na rin ang belly niya. Siguro, babawi na lang kami sa susunod na okasyon, sagot naman kaagad ni Rovan. Hindi niya mapigilan na mapatingin kay Mireille at na mapansin niya kung gaano katalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Alam niya nang galit din ito sa kanya dahil sa ginawa niya kay Jasmira. Sa bagay, sino ba namang kaibigan ang matutuwa sa ginawa niya, di ba? Ayos lang bro, naiintindihan ko. Maraming salamat sa pag-attend niyo sa kasal naming dalawa ni Leticia. Seryosong sagot din naman kaagad sa kanya. Tanging pagtapik lang sa balikat niyang naging sagot ni Rovan at tuluyan na itong naglakad paalis. Samantalang hindi naman mapigilang mapasimangot ni Leticia. Dati si Mireille ang karibal niya. Dito kay Jonas pero kay bilis nagbagong panahon. Ang dating nobya ni Jonas ay asawa na ng pinsan niya. Samantalang siya naman na dating hahabol-habol dito kay Jonas ay siya pala ang magiging asawa nito. Well, naniniwala talaga siyang nagbabago ang panahon. Kagaya na lang din niya noon kasi loyal siya dito kay Jonas. Pero simula nang sinaktan siya nito, hindi niya na mapigilan pang pumatol sa iba't ibang lalaki. Heist, mahirap ang pigilan ang mga nakasanayan na. At kahit nakasal na sila kay Jonas, wala siyang balak na magpatali sa loob ng tahanan at maging plain housewife. Wala siyang ibang gustong gawin ngayon kundi ang enjoy ang buhay at gawin lahat ng nais niya. So, tatayo na lang ba tayo dito sa may pintuan? Alam mo kanina pa ako nakakahalata sa'yo ha, Jonas. Bakit ba feeling ko, hindi ka masaya sa kasal nating ito? Seryoso niyang tanong dito. Talaga naman hindi siya tanga para hindi niya maramdaman na kanina pa lumilipad ang isip nitong si Jonas. Wala ito sa sarili at kahit kaharap niya ito physically, kung saan-saan naman yata nakakarating ang isipan nito. Leticia, please. Huwag mo ko umpisahan. Nandito na ako. Sinunod ko ng gusto mo na huwag umalis. Ano pa bang gusto mong palabasin? Seryosong tanong niya dito. Wala akong gustong palabasin, Jonas. Actually, sa lahat ng ayaw ko, ay yung binibilog ang ulo ko Kung hindi ka nag-enjoy sa party na to, mabuti pang umalis na tayo dito. Hindi naman natin dapat pilitin ang ating mga sarili Yamot niyang sagot at mabilis na siyang naglakad paalis. Inuubos ng Jonas na to. Ang pasensya niya kahit nakakakasal lang nila kanina. Wala siyang pakialam. Aalis siya kung gusto niya at wala siyang balak na i-please ang ugali ng isang lalaking kagaya ni Jonas. Leticia, saan ka pupunta? Narinig niya pang tawag ni Jonas sa kanya pero wala na siyang pakialam pa. Diretso ang kanyang hakbang. Lumabas siya ng hotel at sakto namang may tumigil na taxi sa harapan niya. Kaya mabilis na siyang sumakay. Walang honeymoon na mamamagitan sa kanilang dalawa ni Jonas. Kayong gabi dahil sa ibang lalaki siya pupunta. Sa naisip niyang iyon, hindi niya mapigilan ang mapangisi
Nilabas niya ang kanyang phone at walang pag-alinlangan na tinawagan ang number ni Brando. Yes, si Brando na isang tawag niya lang parang asong ulul na kaagad na sinusunod ang nais niya. Shit! Shit! Galit na mura ni Jonas nang hindi niya na naabutan si Leticia. Nakasakay na kasi ito ng taxi kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang sundan na lang ng tingin ng taxi na palayo ng palayo. Siya itong gustong umalis kanina pero naunahan pa siya ni Leticia ngayon. Ongoing pa ang party at ayaw niya namang bumalik sa loob dahil baka magmukha lang siyang katawa-tawa sa mga bisita, lalo na't nilayasan na siya ng kanyang bride. Sa sobrang inis na nararamdaman, mabilis na rin siyang naglakad patungo sa kanyang kotse. Tatawagan niya na lang ang mommy niya, nito nang bahala sa mga bisita nila ni Leticia. Magdadahilan na lang siya na sabay silang umalis ni Leticia para naman hindi sila magmukhang katawa-tawa. Imagine, kakatapos lang ng kasal pero away kaagad ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Leticia. Hindi ito normal. Baka buong pagsasama nila ng babaeng yun, wala na silang ibang ginawa kundi ang mag-away ng mag-away. Pagkapasok niya pa lang ng kotse at pagkatapos niyang i-on ang makina nito, hinagilap niya na muna ang kanyang cellphone para tawagan ang mommy Lourdes niya. Kaagad naman itong sumagot. Jonas, nasaan ba kayo? Kanina pa kayo hinihintay ng mga bisita. Kaagad na bungad nito sa kanya kaya hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao dahil sa matinding frustrations na nararamdaman. Mommy, I am sorry pero nakaalis na kami ni Leticia. Seryosong sagot niya. What? Umalis kayo ng basta-basta at iniwan yung mga bisita nyo? Ano bang kalokohan tong ginagawa nyo? Nag-uumpisa pa lang ang program tapos lumayas ka agad kayo? Nahimigan niyang galit na boses ni mami niya. Kaya hindi niya na mapigilan na mapabuntong hininga. Ang kasal nilang dalawa ni Leticia ay alam niyang kasal na pinapangarap ng lahat. Milyon ang ginastos niya dito at business ang bawat detalye. Tapos wala naman palang magandang mangyayari dahil nag-walk out ang bride niya. Shit, nagsayang lang siya ng pera dahil sa walang kwentang kasal na ito. Nagbago ng ugali ni Leticia at bakit hindi niya kaagad napansin yon. Bumalik na muna kayo dito ngayon din, Jonas. Utang na loob. Ano ba? Hindi ba kayo nahihiya sa mga bisita nyo na basta nyo na lang iniwan? Seryosong muling wika ng mommy Lourdes niya. Mommy, nakalayo na kami. Kayo na lang pong bahala ni daddy na gumawa ng dahilan kung bakit bigla kaming umalis ni Leticia. Sorry po, pero hindi na kami pwedeng bumalik. Seryosong sagot niya at pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis niya nang in-off ang kanyang cellphone. Parang hindi na siya matawagan ng mommy niya at hindi na siya nito kulitin. Pagkatapos noon, mabilis na niyang pinasibad ang sasakyan paalis. Dumiretso siya sa bahay nilang dalawa ni Leticia para lang mas lalong uminit ang ulo niya. Dahil walang Leticia siyang naabutan. Nasaan na naman kaya ang babaeng yun? Manang, sigurado po ba kayo na hindi pa umuwi si Leticia? Seryosong tanong niya sa kasambahay na naabutan niya. Ha? Hindi pa po sir. Hindi pa umuwi si ma'am, sagot naman kaagad ni Manang. Malakas siyang napabuntong hininga at muling inilabas ang cellphone niya para tawagan si Leticia. Nakailang ring pa bago to sumagot. Jonas, ano na naman ba? Pwede ba? Mainit pang ulo ko kaya huwag kang istorbo. Pagalit na angil nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao. Talaga bang sinusubukan na Leticia na tong pasensya niya? Nasaan ka ngayon? Susunduin kita. Seryoso niyang tanong dito. Kung hindi lang ito buntis, hindi talaga siya mag-i-effort na tawagan ito at tanungin kung nasa ang lugar ito ngayon. Kaya lang gusto niyang alagaan ang pagbubuntis nito, lalo na at matagal na siyang nangangarap na magkaanak. Hindi ako uuwi ngayong gabi, kaya wag mo na akong hintayin. Sagot din naman kaagad nito. Leticia, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Katatapos lang ng kasal natin kanina. Gusto mo na kaagad gumimik? Hindi mo pa nga nahuhubad yung wedding gown mo eh. Yamot niyang sagot dito. Kung nandito lang sa harapan niya itong si Leticia, kay sarap siguro itong tirisin. Napakatigas ng ulo. Alam kong katatapos ng nakasal natin, pero ano bang bago? I mean, gusto mo umuwi ako dyan for honeymoon, ganun ba? Si Jonas lang yata ang taong kakatapos lang ikasal pero feeling niya parang nagluluksa siya. Nandito siya ngayon sa veranda. Nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang bote ng alak na nakuha niya kanina sa wine bar niya.
Wala ding tigil ang paghit-hit at buga niya ng usok ng sigarilyo. Aware siyang bawal itong ginagawa niya sa kalusugan niya. Pero wala siyang magagawa. Alak lang ang alam niyang paraan para kahit papano kumalma siya ng kahit na konti lang. Akala niya kapag tuluyan niya ng maitali sa sakramento ng kasal ang babaeng matagal niya nang hinihintay na muling bumalik, magiging masaya na siya, na magiging kontento na siya sa buhay. Pero nagkamali pala siya. Ang dating sekretary niyang si Leticia ay kay laki na pala na ipinagbago. Hindi na ito ang dating Leticiang kilala niya. Kung saan naman ibinuhos niya na ang buo niyang atensyon dito, saka naman biglang nagbagong pag-uugali nito ngayon. Hindi niya alam kung karma ba ang tawag na nangyari sa kanya, pero parang ganun na nga. Kinarma na yata siya dahil sa panluloko na ginawa niya kay Jasmira. Wala si Leticia, hindi talaga ito umuwi kahit na ilang beses nitong pinakiusapang umuwi na muna. Kung saan ito nagpunta, hindi niya alam. Kung saan ito palaging tumatambay sa tuwing umaalis to ng bahay, wala siyang idea. Isang malakas na buntong hiningang pinakawalan niya. Muli siyang tumungga ng alak direkta sa bote nito at pagkatapos noon, hindi niya na napigilan pang luhang biglang kumuwala sa mga mata niya. Muli niyang naalala si Jasmira. Siguro kung si Jasmira ang pinakasalan niya, makakaramdam kaya siya ng lungkot, kagaya ng ngayon. Noong si Jasmira ang kasama niya, naging sunod-sunuran to sa lahat ng gusto niya. Hindi lang sa relasyon nilang dalawa na may pakinabang si Jasmira, kundi pati na rin sa pamamalakad sa kumpanya. Matalino si Jasmira at alam niyang hindi na siya makakahanap ng babaeng kagaya nito. Isang bagay lang naman ang hindi niya nagustuhan kay Jasmira. Yun ang hindi siya nito kayang bigyan ng anak. Jasmira, mahina niyang sambit. Pagkatapos noon, dali-dali niyang dinampot ang kanyang phone na tinawagan ng number nito. Kaya lang muli siyang nadismaya nang hindi niya na ito makontak. Siguro nakablock siya dito or kaya sinadyang i-off nito ang phone. She needs someone para damayan siya sa kalungkutan niya. Wala siyang ibang gustong makausap ngayong gabi kung hindi si Jasmira lang. Muli siyang napabuntong hininga, muli siyang nagdial at sa pagkakataong ito, sa ibang tao naman. Ilang saglit lang sumagot din naman kaagad ang taong tinawagan niya na labis niyang pinagpapasalamat. Jonas, what is it? Seryosong boses na wika ng lalaking nasa kabilang linya. Bro, maaari ko bang makausap si Mireya? Seryosong tanong niya kay Rovan. Yes, si Rovan ang tinawagan niya para makiusap dito na kung pwedeng makausap si Mireya. Gusto niyang makiusap kay Mireya na ibigay sa kanya kung saan ngayon nakatira si Jasmira. Gusto niya itong makausap sa maraming mga bagay-bagay, lalo ng tungkol sa kidney transplant. Bro, I am sorry pero hindi mo pwedeng makausap si Mireya. Tulog na siya. Seryosong sagot ni Rovan. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang tanggapin ang naging desisyon nito. Tulog or gising si Mireya, alam niyang galit sa kanyang babae at malabo din talaga sigurong ibigay nito sa kanya ang pakiusap niya. Kaya isang pa siya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya kayang hanapin si Jasmira na siya lang. Pues, magpapatulong siya sa mga tao. Pagkatapos niyang nakausap si Rovan, muli siyang nagdial at sa pagkakataong ito, ang kaibigan niya namang si Cooper ang tinawagan niya. What is it, bro? Siya nga pala, bigla kayo nawala ni Leticia kanina sa reception party ah. Ang daya niyo talaga. Ano yun? Excited sa honeymoon? Sagutin naman kaagad nito sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan ng mapailing. Ang biglaang pag-alis nilang dalawa ni Leticia kanina sa venue ng kasal ay tsak na mag-iiwan ng malaking katanungan sa isipan ng ibang tao. Siguro nga iniisip ng mga ito na in love silang dalawa ni Leticia sa isa't isa at nag-e-enjoy na sila ngayon sa kanilang honeymoon, which is hindi nangyari dahil hanggang ngayon hindi niya alam kung nasaan si Leticia. Bro, kaya ako tumawag dahil may importante akong ipapagawa sa'yo. Seryosong wika niya. Sure, what is it? Sagot din naman ito sa kanya. Gusto kong malaman kung saan ngayon nakatira si Jasmira. Sagot niya. What? Jasmira? As in ang ex mo? Walang preno nitong sagot. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya, lalo na't naramdaman niya na para bang hindi niya tanggap ang sinabi nitong kaibigan niya na ex niya na daw si Jasmira. Shit, talaga bang ex ko na si Jasmira? Yes, si Jasmira. Simula na umalis siya sa bahay kung saan kami nakatira dati, hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Alam mo si Jasmira ang nagbibigay sa akin ng kidney at gusto ko siyang makausap ng personal at maibigay sa kanyang para sa kanya. Seryosong wika niya. Are you sure na yun lang ang pakay mo, bro?
Masyadong masakit para kay Jasmira naghiwalay kayo. Baka nga hanggang ngayon nagdurusa pa rin siya sa kaalamang ikinasal na kay ni Leticia. Nakita ko siya kanina sa simbahan, bro. Tahimik na nanonood habang nagpapalitan kayo ng idols ni Leticia. Seryosong sagot nito sa kanya. Kung ganon, hindi lang pala si Gray ang nakakita kay Jasmira kanina sa simbahan. Marami pala sila. Yes, alam kong nandun siya kanina. I need to talk to her personally kaya sana matulungan mo kung alamin kung saan siya nakatira ngayon. Seryosong sagot niya dito. Samantala, Sunday, bagong mag-umaga, bagong pag-asa. Magaan sa kalooban na bumangon si Jasmira mula sa pagkakahiga sa kanyang kama. Masarap ang tulog niya sa buong magdamag. Siguro dahil nakapagod siya sa escapade nilang dalawa ni Gerald kahapon. Dinala lang naman siya nito sa sikat na pasyalan sa Tagaytay. Napagod siya sa kakalakad buong maghapon. Kaya ang ending, pag-uwi niya palang kagabi dito sa unit niya, nakatulog kaagad siya. At eto na nga, umaga na ngang muli siyang nagising. Akmang bababa na sana siya ng kama nang marinig niyang bigla ang pagtunog ng kanyang phone. Dali-dali niya sinagot yon at ganun na lang ang pagguhit ng genuine. Nangiti sa labi niya nang makita niya si Gerald ang tumatawag sa kanya. Mabilis niyang dinampot ang phone at sinagot ang tawag. Doc, bigkas niya. Hi, good morning Jasmira. Hulaan ko, nasa kama ka pa't kagigising mo lang no? Masigla ang boses na tanong nito sa kanya. Otomatiko naman siyang napangiti. Aba, ang galing mo Doc ha? Tumpak ang hula mo. Masiglang boses na sagot niya dito. Well, sabi ko na nga ba eh. Paano ba to? Nandito ako sa resto, tinihintay ko lang ang breakfast natin. Tapos pupuntahan na kita dyan sa unit mo. Seryosong wika nito sa kanya. Kaagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat. Hindi pa siya ready at ayaw niyang abutan na naman siya nitong si Gerald sa hindi kaaya-ayang itsura. Walang ligo. Sabog-sabog ang buhok at ang sobrang oily pa ng face. Ha? Nauna ba kaagad? Gulat niyang bigkas. Kailan pa ba? Nakalimutan mo na ba? May biyahe tayo ngayon pa norte. Sagot naman kaagad nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapakagat labi. Oo nga, pupunta sila ngayon ng Baguio para mamasyal. Shit, ang sama ng ugali niya dahil biglang nawala sa isipan niya. Kung bakit pa naman kasi napasarap ang tulog niya eh. Hindi pa siya nakapag-prepare ng mga dadalhin niya. Okay. Teka lang. Kahit natagal-tagalan mo lang ng konti dahil maliligo pa naman ako eh. Seryosong sagot niya dito. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, basta niya nalang tinapos ang pakikipag-usap dito at halos patakbo na siyang pumasok ng banyo para gawin ang kanyang morning routine. At diretso na rin ang ligo. Nakakahiya kay Gerald. Palagi niya nalang kasi itong pinaghihintay eh. Alam niyang gumagawa talaga ito ng effort para maging masaya siya at tuluyan niya nang makalimutan si Jonas. Which is, pabor din naman sa kanya. Alam niya sa sarili niya na malaki talagang naitulong ni Doc Gerald para kahit papano nabawasan na kahit konti ang pait na dulot ng kabiguan sa pag-ibig na si Jonas mismo ang may gawa. Mabilis ang ligo lang naman ang kanyang ginawa. Paglabas niya ng banyo, kaagad siyang naghagilap ng pinakakomportableng kasuotan. Dahil medyo mahaba-habang biyahe, ang gugugulin nilang dalawa ni Doc Gerald mamaya. Imagine from Manila to Baguio ay medyo mahaba-habang biyahe din talaga. Kaya good luck na lang talaga sa kanilang dalawa. Well, excited din naman siya kahit papano. Medyo matagal na din na hindi sila nakapasyal sa lugar na yon. Last na pasyal nila ay nung mga panahon na single pa ang kaibigan niya si Mireya. Tapos hindi na nasundan yon. And now, 30 years old na pala siya next week. Kaya naman iiwas-iwasan niya na mas stressful sa mga bagay sa buhay niya. Ganyan niya lang tuluyang na-realize na tumatanda na pala siya. Sa kanilang tatlong magkakaibigan, siya itong bunso. Si Devon ay 34 years old at si Mireya naman ay 32. Ay, ang bilis ng panahon. Hindi niya man lang namalayang mabilis ang paglipas ng mga araw. Pagkatapos niyang isuot ang OOTD na napili niya ngayong araw, nagumpisa na siyang patuyuin ang kanyang buhok nang marinig niya ang sunod-sunod na pag-doorbell na kusina sa pintuan ng kanyang unit. Walang sabi-sabing mabilis niyang inilapag ang hair dryer at halos patakbong naglakad patungo sa pintuan para pagbuksan ng kung sino man ang nasa labas at hindi niya maiwasang magulat nang makitang hindi niya inaasahang bisita. Jonas? Mahinang tanong niya dito. Jasmira, kamusta ka? Seryosong tanong nito sa kanya. Kunot-noo niya itong tinitigan. Hindi kayang arukin ang isipan niya kung anong ginagawa ng lalaking ito dito sa harapan niya ngayon. Kakatapos lang ng kasal nito kahapon kay Leticia at halatang puyat ito. Ano kailangan mo? Formal niyang tanong dito.
Actually, wala namang dapat pag-usapan pa silang dalawa. Pero dahil nandito na rin lang itong si Jonas, mabuti pang pakiharapan niyo na lang ito ng maayos. For the last time, eka nga dahil sa susunod na mag-cruise ang landas nila, magkukunwari na siyang hindi niya na ito kilala.